Hello guys! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Kamusta na po kayo? But anyway, wala na pong intro-intro at pero bago ako magpapatuloy sa ating kwentuhan, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. So anyway, kahapon nanood ako ng Katikram at mayroon doon mga nag-ipon-ipon yung mga batang mga nirescue niya, na tinutulungan niya. May pagkakataon na siyempre nakita niyo yung mga bata na mga nirescue niya, inampun niya, pinatira niya sa kanyang bahay. At biglang naging emotional itong si Katikram. Siyempre naaalala niya si Kargador, si Batang Kargador. Hindi niya yun maiiwasan dahil sa nararamdaman ko yung nararamdaman ni Katikram. Siyempre sa ganda ng ibinigay na doon sa Batang Kargador na pinangarap niya na mabigyan niya ng magandang buhay. At sa tingin ko naman ay nabigyan niya naman si Batang Kargador, napaayos niya naman, napag-aral, natuto. Hindi niya nga lang sukat akalain na gano'n ang mangyayari, gano'n ang ugali ng isang Batang Kargador. At ayun, biglang naging emotional si Katikram. Si Katikram kasi siya yung isang taong mababaw ang luha. Madali siyang umiyak. Alam nyo guys, yung mga taong katulad ni Katikram ay kapag sila ay natauhan sa, halimbawa paulit-ulit nila, tumutulong siya. Tapos paulit-ulit na kahit anong magandang gawin niya na pagtulong ay paulit-ulit pa rin siyang ginagawang masama. Kapag yan ay natauhan, magiging bato ang puso niyan. Oo guys, magkakaroon siya ng parang trauma ba yun? O magkakaroon siya ng pagkakataon na mahirap na siyang tumulong, mahirap na siyang bumitaw ng pera. Kasi nga nagkaroon siya ng trauma o kaya phobia dahil sa mga sinasabi ng ibang tao na kahit naman maayos yung kanyang ginagawa, pilit na minamasama. At tulad na lang nitong sinasabi nitong Batang Kargador na tong na si Dave na sobrang kapal talaga ng mukha. Hanggang ngayon, dakdak pa rin siya ng dakdak. Walang katapusan. Alam nyo ba, nag-live sila Luis nung birthday ni Luis, nag-live. Tinapatan nila ng live. Oo. Hindi ko alam kung ilan yung basta nabasa ko lang na nung nag-live sila Katikram tsaka si Luis nung birthday, tinapatan din ni Kargador Dave yung pagla-live ni Katikram, pero hindi ko alam. Sabi nga nung mga nagko-comment doon, hindi rin kami pumunta doon, pero malamang maraming bashers ang mga pumunta doon sa live ni Kargador. So malamang nga, kasi nga tingnan mo, parang sinasadya niya talaga na tinapatan niya talaga yung pagla-live. Siguro para walang pumunta doon sa pag-live nila Katikram, kaya tinapatan naman ni Dave. Alam mo, Batang Kargador, nakikipagkompetensya ka kay Katikram. Marami ka pang bigas na kakainin. Wala ka pa sa kalingkingan ng pinagdaanan ni Katikram. Yan ang tandaan mo. Kung walang Katikram, hindi ka nakapag-aral ng ganyan, hindi ka nakaapak sa private school. At ang sinasabi mo, kung wala ka, mahirap si Katikram. Mayroon kasi ako mga nababasang ganyan na dahil daw kay Dave kaya raw nagkaroon ng pera si Katikram. Ay hindi ako agree diyan, dahil si Katikram maganda na talaga ang buhay niyan. Kasi dati pa sinusubaybayan ko na talaga si Katikram maganda na ang buhay niyan dahil nga mga abroad din sila, mga nasa Japan yung kanyang mga pamilya. So kaya bago pa man naging vlogger si Katikram, okay na yung kanilang buhay. Nauso kasi yung pagbablog, kaya pinasok din ni Katikram yung isang vlogger, yung pagbablog, pinasok niya rin. Hanggat sa nag-i-enjoy siya, so nagtuloy-tuloy. Hanggat nga sa natagpuan itong si Batang Kargador na si Dave, so naawa siya dahil nga binalikan pa yan ni Katikram si Dave doon sa
nag-ampon din kay Dave na isang mahirap din. At tingnan mo nga sa sobrang bait ni Kati Kram, yung umampon kay Dave, pinatayuan niya yun ng bahay. Kung sino man sa inyo guys nakakasubaybay sa mga vlog ni Kati Kram, yun ang yung nag-ampon kay Dave, nakatira yun doon sa mabahong lugar. Binilhan ni Kati Kram ng mga materyales, kumbaga pinatayuan niya ng bahay kasi kung hindi ako nagkakamali, meron silang sariling lupa sa Bulacan ata yun, Bulacan or Batangas, hindi ko lang maalala kung saan. Pinatayuan sila ng bahay. Tingnan mo kung gaano ka bait ni Kati Kram. Hindi lang si Batang Kargador ang inayos niya, pati yung nag-ampon, pati yung tinitirahan ni Kargador, inayos niya rin yung buhay. So, yun. Kaya, ito, sobrang yabang nitong Batang Kargador na Dave na to. Grabe. Sobrang niyang dinadown si Kati Kram. Walang utang na loob talaga. Walang utang na loob. Grabe ang ahamak niya kay Kati Kram. Porket daw dahil sa kanya kaya raw nagkapera si Kati Kram. Diyan ka nagkakamali dahil noon pa man maganda ng bahay nila bago ka pa natagpuan ni Kati Kram. Maayos na yung kanilang pamamahay. Keso daw kinuha raw yung pera niya, ganyan-ganyan. Hindi ganun. Hindi ganyan ang mga pamilyang manalastas, mababait sila. From the beginning na nasubaybayan ko sila, wala akong nakitang mali na kaya. So guys, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe nyo po, paki-suportahan nyo po, at paki-pindot nyo ho ang bell button para po updated po kayo lahat sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at see you on my next video. Ingat po kayo. Bye-bye.